Chapter 22. Hinawakan ni Manang Leng ang kamay ko. Sundin niyo na lang ang asawa niyo, ma'am. Nag-aalala lang yun sa inyo kaya ayaw kayong papuntahin sa presinto. Hindi kasi magandang lugar yun para sa inyo. Saka nandyan ang mga kaibigan niya, hindi siya pababayaan ng mga yun. Mahinahon na sabi ni Manang Leng, kahit papaano ay medyo nabawasan ang bigat ng loob ko. Pumalik na kami sa loob ng mansion at pumuntang kusina. Tinulungan pa nila Ate Ona si Manang Leng na magbuhat ng mga pinamili. Panay ang kagat ko ng labi, at hindi mapakali. Panay din ang silip ko sa cellphone kung may reply na si Kuya Alden. Pero wala pa rin. Ang sabi ni Kuya Gordon ay pupunta na daw ito sa presinto. Tiningnan ko naman ang mga kasambahay na abalang muli sa paggawa ng cupcake. Minsan ay nahuhuli kong patanjin tingin sila sa akin. Alam kong nag-aalala sila sa akin. Nawala naman ang sakit ng ulo ko, dahil sa gamot na ininom ko. Yun nga lang ay ang dibdib ko naman ang naninikip. Di rin maawat sa pagkabog ang puso kong labis na nag-aalala. Bakit kaya dinampot si Sir ng mga pulis? Ano kayang ginawa ni Sir? Tanong ni Ate Lucy na hinahango na sa tray ang luto ng batch ng cupcake. Mariin kong kinagat ang labi. Wala silang ideya sa nangyayari. Nahihiya naman akong sabihin sa kanila, dahil sa akin kaya naaresto ang amo nila. Baka tungkol sa negosyo, pero siguradong maayos din yan. Sagot naman ni Manang Leng na nasa sink at hinuhugasan ang mga gulay na binili. O baka naman dahil doon sa lalaking binugbog ni Sir sa bar. Sabat ni Dina na ikinasinghap ko. Anong binugbog? Saan mo na naman nalaman yan, Dina? Tanong ni Ate Ona. Napatingin tuloy kaming lahat kay Dina. Sinabi ni Este na rinig ko pala kay Sir. Kausap niya noong nakaraang araw si Sir Alden. Sagot ni Dina sumulya pa sa akin, pero agad din siyang nag-iwas ng tingin at muling tinuon ang pansin sa ginagawa. Kinabahan naman ako, pero pasasaan ba at malalaman din nila ang tungkol sa bagay na yun? Ikaw talaga, Dina, hindi tama yung nakikinig ka sa pakikipag-usap ni Sir sa ibang tao. Mamaya mahuli ka nun, masasabon ka talaga, sabi ni Ate Shesh. Narinig ko lang naman. Nakangusong sabi ni Dina. Hihintayin pa natin ang Lunes para makapagpayensa si Luis. Yun ang sabi ni Attorney Lucero. Kwento ni Kuya Alden. Nandito kami sa library office ng mansion. Kadarating lang nilang magkakaibigan at gusto akong kausapin dito sa library office. 3 lang silang dumating pero luluwas na daw papuntang Manila si Kuya Jace at Kuya Lawrence. Parang sinadya talaga na Sabado arestuhin si Luis dahil walang office ng weekend. Ani Kuya Kester. Mabuti nga hindi kahapon ng hapon siya inaresto kung hindi mapapahaba ang tulog niya sa presinto. Sabi naman ni Kuya Matias na cool lang na naka-de-4 at binubuklat ang isang economic book. Lalo naman akong nanlumo sa mga sinabi nila. Lalo akong nag-alala dahil Lunes pa pwedeng makalabas si Luis. Paano ang pagkain niya? Paano siya matutulog? Gusto ko siyang puntahan sa presinto. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ni Kuya Alden na matiim na tumingin sa akin. Pero Kuya Alden, yun ang mahigpit na bilin sa amin ng asawa mo. Huwag kang hayaang pumunta sa presinto kundi malalagot kami. Ani Kuya Kester. Kumagat labi naman ako at yumuko. Pakiramdam ko tuloy ngayon wala akong silbi. Ako ang punot dulo nito tapos ako dito ang hayahay. Yung asawa ko nakakulong. Don't worry too much, Ivana. Makakalabas din si Luis at saka isa pa, hindi naman ito ang unang beses na nakulong siya. Pang-4 o pang-5 beses na yata niya ito. Sabi ni Kuya Matias nang inisihan pa ako. Napaawang naman ang labi ko. Maraming beses na siyang nakulong. Bakit? Di makapaniwalang tanong ko. Di ko yata alam ta. Well, alam mo naman ang asawa mo masyadong gago, este barumbado. Una siyang nakulong college kami, may binugbog siya na na-hospital. Pero wala pa siyang 1 araw noon sa kulungan, dahil nakapagpiyansa siya agad. Ang pangalawa naman at pangatlo ay ganun din, dahil sa pambubugbog kaya nakulong. Alam mo naman ang asawa mo masyadong pikan. Ang pang-4 naman ay binaril niya sa hita yung gagong lalaking balak takasan, ang malaking utang sa kanya. Mabuti na lang at nagpaareglo yung lalaki. At yung pang-5 ay ngayon nga dahil din sa pambubugbog. Kwento ni Kuya Alden. Lalong umawang ang labi ko sa kinuwento niya. Mukhang marami pa akong bagay na hindi alam sa asawa ko.
Dapat makaramdam ako ng takot pero hindi. Wala akong nararamdamang takot. Ang gusto ko lang ay makita ang asawa ko at makauwi na. Pero mukhang dito siya mahihirapan, dahil seryoso ang complainant na ay pakulong siya ng matagal-tagal. Dugtong pa ni Kuya Kester. Naihilamos ko naman ang kamay sa mukha. Gusto kong may gawin para sa asawa ko. Ayokong magtagal pa siya sa kulungan. Nico, nakikiusap ako, baka pwedeng iurong mo na ang kaso sa asawa ko. Ako naman talaga ang may atraso sa iyo, hindi siya. Pakiusap ko kay Nico. Tinawagan ko siya kanina para makipagkita at makiusap. Baka sakali makinig siya sa akin. Kalat na rin kasi sa social media ang pag-aresto kay Luis at nag-aalala ako na baka maapektuhan ang kumpanya niya. Hindi rin ako makadalaw sa kanya sa presinto, dahil mahigpit niyang pinagbabawal. Bantay sarado din ako ng mga tauhan. Pinakiusapan ko na nga lang si Kuya Nanding kaya sinamahan niya ako ngayon. Nag-aalangan pa nga siya, dahil si Nico ang kikitain ko. Alam kong magagalit ang asawa ko kapag nalaman niya pero ito lang, ang tanging magagawa ko para tulungan siya. Siya ang nangbogbog sa akin at hindi ikaw. Sabi ni Nico na matiim na nakatingin sa akin. Pero dahil sa akin kaya kanya binugbog, dahil sa akin kaya nagagalit ka. Bumuntong hininga siya at tumingin sa ibang direksyon. Bakit ba nag-aaksaya ka pa ng panahon na makiusap? Sigurado namang makakalabas ang asawa mo bukas, dahil makakapagpiyansa siya. Pero di ibig sabihin nun makakatakas siya. Tiimbagang nasabi niya at binalik ang tingin sa akin. Nanlumo naman ako at bagsak ang balikat. Ganun na ba kalaki ang galit mo sa akin? Sa kanya ako galit, hindi sa'yo. Mali ka. Sa akin ka talaga galit, hindi sa kanya. Gusto mong makaganti sa akin sa pamamagitan niya. Hindi siya nagsalita at nakatingin lang sa akin. Blanko ang mukha niya at walang emosyon. Alam kong nasaktan kita ng labis kaya nag-so sorry ako pero hindi ko intensyon yun. Kung may magagawa lang ako para tanggalin ang sakit na nararamdaman mo, ginawa ko na. Dugtong ko pa, paano kung sabihin kong hiwalayan mo ang asawa mo at sumama sa akin kapalit ng pag-urong ko sa kaso? Sambit niya. Natigilan naman ako. Gusto mong hiwalayan ko siya at sumama sa'yo kapalit ng pag-urong mo sa kaso? Ulit ko sa sinabi niya. Paano kung yun ang hihingiin kong kapalit? Blanko pa rin ang mukhang tanong niya. Lumunok ako at pinisil-pisil ang mga daliri. Hindi ko maibibigay ang hiling mo. Ngumisi siya. Hindi mo siya kayang hiwalayan dahil sa pera niya. Hindi ko siya kayang hiwalayan dahil mahal ko siya. Mahal ko ang asawa ko, Nico. Nasasaktan ako na nasa kulungan siya ngayon dahil sa akin. At kahit wala siyang pera ay hindi ko pa rin siya hihiwalayan. Pumipyok ng sabi ko. Mabilis kong pinahid ang luhang tumakas sa pisngi ko. Humuga naman siya ng marahas na hininga at naggalawan ng panga. Naging matigas ang emosyon sa mukha niya. Sa mixing panahon lang ganun mo na siya kamahal. May pait sa boses na sabi niya. Kumagat labi naman ako at bahagyang yumuko. Kahit nga ako ay hindi makapaniwala na sa ganun lang kaiksing panahon ay mahal ko na siya. Ako ba minahal mo? Yung totoo, Ivana. Nagangat ako ng mukha at tumingin ng diretsyo sa mata ni Nico. Lumunok muna ako para alisin ang tila nakabara sa lalamunan. Hindi, maiksi at diretsyong sabi ko. Hindi naman nakatakas sa paningin ko, ang pagguhit ng sakit sa mata niya. Pero nagustuhan kita. Hindi ka mahirap magustuhan, dahil nasayo rin ang lahat ng katangian ng lalaki na gusto ng isang babae. Dugtong ko. Pero hindi mo ko hinintay. Bumuntong hininga ako. May mga bagay o pangyayari sa buhay natin na wala tayong kontrol, Nico. Gaya ng akala ko ay magiging tayo pero hindi nangyari. Agad-agad akong nagpakasal sa lalaking wala naman akong gusto noon, pero ngayon mahal na mahal ko na. Pero hindi ko pinagsisisihan ang agaran kong pagpapakasal kay Luis. Tumayo siya at naglikha ng ingay ang upuang bakal na inupuan niya. Nico, sambit ko sa pangalan niya. Bumuntong hinga siya at nag-iwas ng tingin. Pag-iisipan ko, yun lang ang sinabi niya at tumalikod na at lumabas ng restaurant. Humugot naman ako ng malalim na hininga at tumayo na rin. Mabigat ang loob ko pero umaasa ako. Sana ay may magandang ibunga itong ginawa ko, para kahit magalit sa akin si Luis ay ayos lang. Pagdating sa mansion ay sa kusina agad ako pumunta. Malinis ang malaking kusina at wala akong nakitang isang kasambahay. Baka nasa servants' quarter na sila at nagsisiesta.
Pwede naman silang magpahinga basta tapos, ang trabaho yun ang bilin sa kanila ng asawa ko. Tinungo ko ang ref at binuksan. Kinuha ko ang tumbler ko. Di ko nainom ang juice ko kanina sa restaurant. Pinuksan ko ang takip ng tumbler at tinungga. Napakunot ang noo ko nang may maulinigan akong boses. Hinanap ko ito. Sa laundry area ay nakita ko si Ate Dina na may kausap sa phone. Opo ma'am, ganun nga po ang nangyari. Ate Dina, sino yang kausap mo? Tanong ko. Ay kabayong bundat. Ma'am Ivana, kayo pala. Kanina pa kayo dyan. Nanlalaki ang matang tanong niya at parang namutla pa. Lalong nangunot ang noo ko. Hindi naman, kararating ko lang. Walang tao sa kusina tapos may narinig akong boses, ikaw lang pala. Sino ang kausap mo? Kuryoso kong tanong. Dati ko pong amo ma'am, nangangamusta lang. Aniya at tila ninervyos ng umiti. Tumaas ang kilay ko. Ang bait ng dating amo mo ha, kinakamusta ka pa? Ay opo ma'am. Nagkibit balikat ako. Sige ate, di na balik na ko sa loob. Sabi ko at tumalikod na. Tatawagan ko pa si Kuya Alden at magtatanong, tutal ay pinagbabawalan naman nila akong pumunta sa presinto. May bisita ka. Tinilat ko ang mata at tumingin sa labas ng rehas. Napakunot ang mata ko nang makita ko si Ara na may dalang brown paper bag. Ang ganda naman ni Miss. Sambit ng isang kasamahan kong preso at sumipol pa. Swerte ni Bossing. Segunda pa ng isang preso. Tinapunan ko sila ng tingin. Nagsitahimik naman sila. Tumayo ako mula sa pagkakaupo sa sahig at sa pagkakasandal sa pader. Lumapit ako sa rehas. Anong ginagawa mo dito Ara? Kunot ang noong tanong ko. Dinadalaw ka. Kalat na sa social media ang pagkakaaresto sa'yo. My God Luis. Baka makaapekto ito sa mga investor. I don't care. Kung nagpunta ka lang dito para magbigay ng opinyon, umalis ka na. Malamig na sabi ko. Umikot naman ang mata niya. Siyempre dumalaw ako dito dahil concern ako at nag-aalala. Pati nga si Daddy nag-aalala din eh. Tutulungan kanyang makalabas. I don't need his help. Makakalabas din ako bukas na bukas din dahil may office na. Putol ko sa sasabihin niya. Bahagya siyang sumimangot. Bahala ka. Ikaw naman kasi eh. Bakit nambugbog ka pa, sana hinayaan mo na lang ang asawa mo. Tumigil siya sa pagsasalita nang bigyan ko siya ng matalim na tingin. Umikot ulit ang mata niya. Whatever. Anyway, may dala akong pagkain para sa'yo. Baka hindi ka pa kumakain. Aniya at nilusot sa rehas ang mga dala niyang pagkain at inumin. Kinuha ko naman yun at nagpasalamat. Sigurado namang makakalabas ka bukas. Hihintayin na lang kita sa office. Aniya. Tinanguan ko naman siya. Ikaw na ang bahala sa office. Nagpaalam na siya at umalis na. Pinigay ko naman sa mga kasama kong preso ang mga pagkain at inumin. Tuwang-tuwa naman sila at halos mag-agawan. Ikaw Bossing? Tanong ng isang preso. Usog ako. Sa inyo na yang lahat. Sabi ko at muling sumalampak ng upo sa sahig. Kinuha ko ang pakete ng sigarilyo at lighter sa bulsa ng jogger ko. Pinabili ko ito kay Alden kagabi. Humugot ako ng isang stick ng sigarilyo at inipit sa labi. Sinindihan ko ito ng lighter at hinahit, humilig naman ang ulo ko sa pader na bakbak na ang pintura. Ilang oras na lang ang ay lalagi ko dito, makakaalabas na rin ako. Hinithit ko ang sigarilyo at binuga ang usok. Pinikit ko ang mata at lumitaw sa isip ko ang magandang mukha ng asawa. Napangiti ako nang maalala ang hitsura niya kahapon habang dinadampot ako ng mga pulis. Alalang-alala siya at tila may iyak na. Sinigawan pa nga niya ang mga pulis at gusto pang sumama sa akin. Namimiss ko na siya. Alam kong gustong-gusto na niyang pumunta rito para madalaw ako. Ang sabi sa akin ni Alden ay kinukulit daw siya ng asawa ko na gustong pumunta dito. Pero mahigpit ang utos ko na wag siyang papupuntahin dito at bantayan, dahil hindi malabong mapaaway na naman ako dito. Kinabukasan. Congratulations pare, laya ka na. Nakangising bati ni Jace paglabas ko ng presinto. Kasabay niyang lumuwas si Lawrence. Minisihan ko naman ang mga kaibigan kong mga nag-aabang. Kumpleto sila ngayon. Ganon naman kapag may problema ang isa sa amin. Nagsasama-sama kami para tulungan ang isa't isa, lumapit sila sa akin isa-isa at tinapik ako sa balikat. Langya ka pare, cut ang kota ka na sa kulungan ah. Nakangising sabi ni Lawrence. Sayang nga eh, sandali lang siya sa kulungan. Hindi man lang umabot ng buwan para madala.
Sabat ni Matias. Sinaman ko lang siya ng tingin at di na pinatulan. Nang asar lang siya. Luis, I have a good news, sabi ni attorney na kalalabas lang ng presinto. Mukhang tapos na siyang kausapin ng mga officer at may malawak siyang ngiti sa labi. In-adjust niya ang suot na salamin. Kumunot ang noo ko. Yes, attorney. Tumawag ang abogado sa kabilang kampo, iniurong na ng complainant ang kaso. Balita ni attorney. Natigilan naman ako. Hindi ko inaasahan yun. Ngumisi ako. Ano daw ang kapalit? Magkano ang kailangan? Alam ko na ang mga ganyang galawan. Wala namang sinabi ang abogado ng kabilang kampo pero hintayin natin, baka may demand sila kapalit ng pag-urong ng kaso. Sabi ni attorney. Tumango-tango naman ako. Wala ka ng problema pare. Pwede ka nang matulog ng mahimbing. Alam kong di ka nakatulog sa loob. Sabi ni Alden na siyang nagpapabalik-balik sa loob para asikasuhin ang mga kailangan ko. Baka naman pumasok ka pa sa kumpanya mo ha. Magpahinga ka muna sa bahay mo. Siguradong namimiss ka na ng asawa mo. Panay ang kulit nun sa amin eh. Ani Kester. Teka, bakit nga pala wala dito ang asawa mo? Dapat sinasalubong ka niya sa paglabas mo. Kunot noong sabi ni Jace. Ayaw niyang papuntahin dito. Kulit nga ng kulit si Ivana na pupunta pero pinagbabawalan niya. Sagot ni Alden. Hindi siya talaga dapat papuntahin dito dahil baka pagpiestahan lang siya ng mga preso. Mapaaway pa ko. Sabat ko. Ayun naman pala. Sabay-sabay na kaming umalis. Si Gordon at Nanding ang sumando sa akin. Ang mga kaibigan ko ay babalik muna sa mga trabaho nila. Mamayang gabi ay pupunta sila sa mansion para mag-inuman kami. Selebrasyon daw dahil layan ako. Akala mo naman ang tagal ng nilagi ko sa kulungan. Kamusta sa mansion? Tanong ko sa dalawa habang nasa gitna kami ng biyahe. Ayos lang po sir, wala naman pong problema at masaya kami na uuwi na kayo ngayon. Sagot ni Gordon. Tumango-tango naman ako. Kamusta naman ang asawa ko Nanding? Umalis ba siya ng mansion? Tumikim si Nanding at tumingin sa akin sa rearview mirror. May pag-aalangan sa mga mata niya. Umalis po siya kahapon sir. Kumunot ang noo ko. Saan siya nagpunta? Bago sumagot ay napansin kong nagtinginan pa sila ni Gordon. Tumanggo pa ng huli na parang sinasabing sabihin mo na. Lalo lang tuloy nangunot ang noo ko at parang hindi ko magugustuhan ang sasabihin ni Nanding. Saan siya nagpunta kahapon Nanding? Tiimbagang naulit ko sa tanong. Tumikim si Nanding. Nakipagkita po siya kahapon sir kay Nico. Tila may tumadyak sa dibdib ko sa sinabi ni Nanding. Nagtagas ang mga ngipin ko at tila madudurog na isa-isa. Mahigpit kong kinuyam ang kamao at tila nagdidilim ang paningin ko. At hinayaan mong magkita sila. Madiin ang bawat salitang bigkas ko. Nakiusap po sa akin si Ma'am Sir. Gusto lang daw niyang kausapin yung Nico. Sagot ni Nanding na tila tinakasan ng dugo sa mukha. Omigting ang pangako. Anong pinag-usapan nila? Nakiusap po si Ma'am Ivana sa Nico na yon na iurong ang kaso laban sa inyo. Mariin akong napapikit at napamura. Tila nagakyatan ang lahat ng dugo ko sa ulo. Kaya pala biglang inurong ng gagong yon ang kaso dahil nakiusap ang asawa ko. Parang may sumasakal sa puso ko at di ako makahinga. Excited akong bumaba ng sasakyan at malalaki ang hakbang na pumasok ng mansion. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Ang sabi ni Kuya Nanding ay umuwi na si Luis at nandito nga lang daw sa bahay. Ay dumating na pala kayo Ma'am Evo. Pati sa akin ni Ate Che na pababa ng hagdan at may dalang mga tinuping kumot. Hello Ate Che, nasaan si Luis? Nasa library office ba? Excited na tanong ko. Naku si Ma'am hindi halatang excited nang makita si Sir. Panunukso pa ni Ate Che. Nag-init naman ang pisngi ko. Tumawa si Ate Che. Nandun po si Sir sa kwarto niyo Ma'am. Napakagatlabi, ako at ngumiti. Sige Ate Che akyat na ako sa kwarto. Sige po Ma'am. Kung may kailangan po kayo nasa kusina lang po kami. Tumango-tango naman ako at umakyat na ng hagdan. Mas lalo pang lumakas ang kabog ng dibdib ko pagpasok ng kwarto. Naamoy ko na agad ang natural na amoy ni Luis. Pero hindi ko siya makita. Bukas ang French door sa balcony. Baka nandun lang siya. Nilapag ko ang bag ko sa couch at hinubad, ang sapatos at foot socks. Tinanggal ko na rin ang necktie ng uniforme ko. Sinuot ko ang malambot na tsinelas ko at humakbang sa balcony. Doon ay nakita ko si Luis na nakatayo at nakatalikod.
Nakatanaw siya sa labas at may hawak na baso na may lamang alak. Nakasuksok naman ang isang kamay sa bulsa ng puting linen loose pants na pang-ibaba niya. 2 araw ko lang siyang dinakita pero sobrang miss na miss ko na siya. Luis. Sambit ko sa pangalan niya at lumapit ng kaunti. Bahagya siyang gumalaw at lumingon sa akin. Pero blanko ang ekspresyon ng mukha niya at malamig ang matang nakatingin sa akin. Gusto ko sana siyang yakapin pero naalangan tuloy ako bigla. Mukhang hindi maganda ang mood niya. Siguro dahil kalalabas lang niya mula sa presinto. Sino nga naman ang matutuwa na makulong kahit 2 araw lang yun? Alang-inang ngumiti ako. Nakauwi ka na pala. Welcome home, anong oras ka nakauwi? Nakapagpahinga ka na ba? Kumain ka na ba? Sunod-sunod na tanong ko. Pero di siya sumagot at malamig na nakatingin lang sa akin. Hindi naman na magkamayaw sa pagwawala ang puso ko. Pero may kakaiba akong nararamdaman. Parang galit siya sa akin. Tinaas niya ang baso sa bibig at inisang lagok ang laman ng baso. Naggalawan ang panga niya pati na ang Adam's apple niya. Tumikim ako at akmang magsasalita pero inunahan niya ako. Ang sabi ni Nanding nakipagkita ka daw sa Nico na yon. Sambit niya sa mababang boses pero madiin. Dama ko ang tinitimpi niyang galit.